Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 9 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 26. Ang balak laban kay Jesus. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto. Mateo chapter 26 verse 1, matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Verse 2, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus. Verse 3, ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo na ng pinakapunong pari na si Caiaphas. Verse 4, binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Verse 5, ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan baka magkagulo ang mga tao. Binuhusan ng pabango si Jesus. Mateo chapter 26 verse 6, nasabitan niya noon si Jesus sa bahay ni Simon, nakitungin. Verse 7, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya ay kumakain. Verse 8, nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila. Verse 9, na ipagbili sana iyon ng malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Verse 10, alam ito ni Jesus, kaya't sinabi niya, bakit ninyo minamasama ang ginagawa niya? Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Verse 11, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Verse 12, hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Verse 13, tandaan ninyo saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Nakiisa si Judas sa mga may galit kay Jesus. Mateo chapter 26 verse 14, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Verse 15, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon day binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Verse 16, mula noon humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Paghahanda sa pista ng Pasko. Mateo chapter 26 verse 17. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampasko? Verse 18, sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras, siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang pampasko. Verse 19, sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at do'y inihanda nga nila ang hapunang pampasko. Ang banal na hapunan. Mateo chapter 26 verse 20, ng gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12. Verse 21, sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, tandaan ninyo, ako'y pagtataksila ng isa sa inyo. Verse 22, nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako iyon, di po ba Panginoon? Verse 23, sumagot si Jesus, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkanulo sa akin. Verse 24, mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Verse 25, si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Verse 26, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Mateo chapter 26 verse 27, pagkatapos tumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila, sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Verse 28, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Verse 29, sinabi ko sa inyo,
sinasabi ko sa inyo, yung verse 29 guys. Matthew chapter 26 verse 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Verse 30, ang pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Paunang sinabi ang pagkakaila ni Pedro. Matthew chapter 26 verse 31, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Verse 32, ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Verse 33, sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Verse 34, sumagot si Jesus, tandaan mo sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Verse 35, ngunit matigas ang sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Matthew chapter 26 verse 36, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Verse 37, ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Verse 38, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. Verse 40, Nagbalik siya at dinatna niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Verse 43, muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Verse 44, iniwan ng muli ang 3 alagad at siya nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Verse 45, nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Verse 46, bumangon kayo at tayo na, narito na ang magtataksil sa akin. Ang pagdakip kay Jesus. Matthew chapter 26 verse 47, nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12, may kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Verse 48, bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Verse 49, nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro, sa kahinalikan. Guro ang tawag nila kay Jesus, guys. Matthew chapter 26 verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo, at siya ay nilapitan nila at dinakip. Verse 51, bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Verse 52, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Verse 53, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay papadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Verse 54, ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Verse 55, binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip.
Verse 56, ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Anong Sanhedrin? Matthew chapter 26 verse 57, dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Verse 58, sumunod si Pedro ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Verse 59, samantala ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng sasaksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Verse 60, kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap, verse 61, at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. Verse 62, tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Verse 63, ngunit hindi umimik si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, inuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Verse 64, sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi, at sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Verse 65, pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Verse 66, ano ang pasya ninyo? Sumagot siya, dapat siyang mamatay. Verse 67, dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsasampal naman siya ng iba. Verse 68, at kinutya, hoy Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Matthew chapter 26 verse 69, samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio, nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Verse 70, ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat, wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Matthew chapter 26 verse 71, pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazareth. Verse 72, muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyan. Verse 73, makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya, halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Verse 74, sumagot si Pedro, mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Matthew chapter 26 verse 75, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok 3 beses mo akong ipagkakaila, lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Bukas na itong chapter 27 guys. Bye everyone. God bless.